Tag-ulan na nga ulit mga kabagyan, kaya for today's video ay magluluto nga tayo ng balatong overload. Yes, balatong overload ka ko nga dahil sa nauuso nga yung mga overload na pagkain ngayon. Syempre, una ko nga ginawa mga kabagyan ay pinakuluan ko nga muna ng 10 taon hetong ang munggo. At habang pinapalambot ko nga yung munggo mga kabagyan ay bumili nga muna ako dito nga sa kapitbahay na tindahan ng kuros na maliliit. Ang kuros nga sa Ilocano mga kabagyan kung tawagin namin ay yun nga mga maliliit na dried hipon. Bale, dalawang klase nga pala yung binili ko, isang maliliit tapos yung medyo malalaki. Pagkabalik ko na nga sa bahay mga kabagyan ay agad-agad ko na nga rin itong hinugasan. Yes mga kabagyan, ganito nga ang ginagawa ko kapag nagsasahog nga ako ng mga dried hipon. Hinuhugasan ko muna dahil hindi ko naman alam kung saan nga ito nanggagaling. Sunod ay nilinis ko na nga rin itong dahon nga ng ampalaya. Gagamitin ko nga rin kasi itong pansahog. Pagkatapos naman mga kabagyan ay sunod ko na ang pinakuluan hetong ang karni ng baboy. 2 kilo nga pala ito mga kabagyan, medyo marami-rami kaya nga nasabi ko nga ring balatong overload. Nang nasisi na nga yung taba neto mga kabagyan at naglabas na nga siya ng sarili niyang mantika ay nilagay ko na nga rin yung bawang at sibuyas. Magigisa nga muna kasi ako dito mga kabagyan kaya hayan nga at sunod ko na nga inilagay itong ang pulang kamatis. Kapag nagluluto kasi kami ng munggo mga kabagyan ay mas masarap nga ito kapag nilalagyan nga namin ng kamatis. Tama, mas mainam na nga lang na ginisang kamatis yung ilagay kesa nga sa may luya. Yung luya kasi kung minsan na pagkakamalan ko nga siyang karne. At nang maigisa ko na nga yung kamatis kasama nga yung karne mga kabagyan ay sunod ko na inilagay itong ang munggo. Talagang pinakuluan ko nga ng maigi itong munggo mga kabagyan dahil ito nga yung munggo na buo. Dito kasi sa amin sa Isabela mga kabagyan ay 2 klase nga yung munggo na niluluto namin. Una ay yung buong ang buto ng munggo, yung isa naman ay yung nariid kung tawagin namin. Yung nariid mga kabagyan ay yung nadurog at para sa akin mas madali nga yung lutuin. Kayo ba mga kabagyan, kung tatanungin ko kayo alin sa dalawa sa inyo yung mas madaling ang lutuin? At nung mga oras na nga ito mga kabagyan ay nailagay ko na nga yung 2 pork cubes. Hinalo ko na nga lamang ito ng bahagya pagkatapos ay sunod ko na nga ring inilagay itong ang mahinugasan kong kuros. Naglalagay nga ako ng kuros mga kabagyan dahil nakakadagdag nga ito ng lasa at ng mabangong amoy sa munggo. At naglagay na nga rin ako kanina ng asin pambalanse nga lang ng lasa. Ajiba, overload na nga siya sa sahog. Meron na nga siyang kamatis, kuros, karne ng baboy. Ngayon naman ay ilalagay ko na nga itong dahon ng ampalaya. Wow. Hindi nga lang pala dahon ng ampalaya yung pupwede nyong ilahok dito mga kabagyan. Pwede din kasing dahon ng malunggay o di kaya naman ay bulaklak nga ng kalabasa. Sa mga pagkakataong ito mga kabagyan ay pupwede na nga itong hanguin dahil half cook lang naman kung maluto yung dahon nga ng ampalaya. Inantay ko na nga lang itong kumulo ng bahagya pagkatapos nga ay hayan na at luto na nga itong talaga. Hindi na nga naantay ni kuya at siya na nga yung unang kumuha ng ulam niya dahil nga sa nagugutom na daw siya. At titikman ko na nga rin itong niluto ko mga kabagyan. Nagimas. Sige, ito mga anak man pay. Bayon.